Pagadaton ang tema na ang kalinaw sa pakikiusa sa Dios. Actually kanimo nakadungog na si Tina ani kay nag-share ko ani dito sa Livingstone. Anyway, ug ang teksto na akong gikuha na kini sa Philippians 4:6-7. Nag-ingon dinhi sa 6. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundi pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan niyang pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing og hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa NASB, sa English version, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all comprehension shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yang yun ang tanan sa pagtindog, nag-aampo kita. Ginoo manalangin nun, Lord, nagpasalamat kami karon na higayon sa imong gihatag sa matag usa ka namo. Ginoo, diin mamalandong kami sa imong mga tulong, Ginoo. Salamat, Lord, sa panahon nga imong gihatag na nagundang ang ulan, nakaani kami diri karon nga ugan. Salamat, Lord, sa tanan na imong ginahanay, Ginoo, ang mga panahon namo, Ginoo. Salamat, Lord, bisan pa man sa mga bagatian, Ginoo. Lord, amo ka nang itugyan diha kanimo, Ginoo. Bali makababag, Ginoo, bisan unsa pa, Ginoo, sa mga pagpadayon sa pagdayon diha kanimo, Ginoo. Lord, karong kahaponon, Ginoo, dihugi ako, Ginoo, niubos ni mga alagad, Lord. Wala kay ako'y mahimo, Ginoo, kung wala ka, Ginoo. So, Father God, ginapataas na ako. Ikaw diha, Ginoo. Lord, ikaw kayo ang gamhanan na, Ginoo. Ikaw, Lord, gamitan akong mga baba, panguna-una, Ginoo, na Lord, na wala ko'y makalimtan. Bisan, Lord, sa wala ko'y tulog. But Lord, akong ihatag diha ang tanan, akong i-offer diha ang tanan kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, ikaw, Ginoo, bless nini ng mga pulong, Lord. I pray, Ginoo, kini ang mahisgutan, Lord. Lord, pabiling kini, magpuyo kini dinhi sa among una-una o kasing-kasing, Ginoo. Para, Lord, unsa ang mahitabo, Ginoo, sa amo, Lord, aduna kami, Ginoo, na masaligan pinaagi sa imong mga pulongan. Dalaygon ka, Lord, so na katapusan imo ang dungog ug himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palihog-balik lingkod na kita. So ang akong tema nag-ingon na ang kalinaw sa pakikiusa sa Dios. So bago ang tanan, no, gusto na ko sulti ang meaning sa peace. Actually, i-search na ko sa Google. So ang peace daw is the absence of war or chaos. And it is also a right relationship with God. And also, it is a good relationship among people. So, naikalinaw kung walay gira, no? Naikalinaw kung naatay maayong relasyon diya sa Ginoo. Naikalinaw kung naatay maayong relasyon sa atong isig kaibigan. So, taliwala sa kagubot sa panahon sa kalibutan karon, no? Especially nowadays, unsa ba ang sagad na magbati nato sa TV, sa radyo, na mga issue na kalambigitan sa mga international, no, ng territorial dispute, no, kanang pag-ilog bitaw sa Philippine West Sea, di ba? Na kining mga Chinese para gusto na lang nila ilogon ang tanang kalibutan. Gusto na lang nila ang punon ang kalibutan yun. Tungod na lang po siguro sa kadaghan sa Chinese, no, na gusto nila miskan asa na lugar na agyoy representative nila. But anyway, na may sa zona ni PBBM last 22, no, July 22, nag-ingon siya na kanang Philippines West Sea ato yun daw na sa Pilipinas na paglaban yun daw na nato. Kaya ako agad na.
So anyway, move forward ka. Bukod ana, daghan nang makita ng mga issue, no? Sama na lang sa social media. Daghan tang mga makita din na ng mga scam, mabasa na nato ng mga fake news, no? Mga scandal. So, naadyo'y gubot, no? Na yung mga question mark na usahay dili ta makasabot. Usapod ana sa ato ang panggobyerno karon sa Pilipinas. Wala pa ang eleksyon, pero ang daghanang mga politiko na nag-aandam, nag-strategize na kung sa ilang buhaton, no? Nagabuhat na sila. Makita niyo na ay politiko na dito, nagapanghatag og bugas, pero iyan daw makadikit na sa sako. So ibig sabihin nag-ano na siya, nangampanya na, nagpahibalo na siya, na mudagan yun siya, di ba? O sa komunidad, sa ato kung asa ta nagpuyo, na yung mga kagubot, no? Na adalang galing sa mga silingan, kanang mga iro, gubot na, balibang na, masuko ang silingan, ugaw, baho, no? Well, in fact, ano na siya karon, tagaan na bawal magpa lari-lari yung iro. Kung nakay iro, nakay mga hayop, imog yun ang ampinan o dili nimo pala taglatagin sa mga silingan. Sa pamilya, di ba? Dili malikayan. Naay mga kagubot, naay mga disagreements, naay mga dili pagsinaptanay. Usahay, mga dilikanan anak, tubag-tubag ang anak, sabi po, mag-igsuon, no? Dili gyud manikayan, naagyoy kagubot. Even gani sa mga churches, no? Ano siguro nato to na itong mga obispo tinulakay. So, maskin asa, naagyoy kagubot, no? Dili gyud malikayan. O bisan kita, mga Kristohanon, maapektuhan gihapon kita. No one's spared about sa mga trouble. Mo agi gyud ta og ma-experience gyud nato. Bisan kita pa mga Kristohanon na ta, maagian gyud nato ng mga kagubot. Kay tungod ani apat ta diri sa kalibutan na puno og kagubot, ginatawag gani nila na chaotic world, di ba? Gubot. So, unsa man daw, how could we achieve or experience that peace, no, surpasses understanding? Unsa man daw, unsa na tumangkon ka ng kalinaw na dili matugkad sa tawo, kanang kalinaw na nagagikan sa Dios. So una, relying on prayers. Siguro naman no na kanang pag-ampo gyud, kanang pag-ampo na matinud-ano na pag-ampo, di ba? Nag-ingon dito ang ato ang teksto na ayaw ka mo kabalaka, di ba? Ayaw ka mo kabuol. Dito na. Sa tanan. Bisan ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa kung dili pangayuas sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. So, sa pag-ampo nato, ingan nata, dili ta mabalaka, pangayuon ang tanan. Nag-ingon ang John 14:27, "Peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Tungod sa atong pakigiusa kang Kristo Jesus, makaduol kita pinaagi sa atong mga pag-ampo. We can raise all our petitions to God. Tungod gisalig nato, o gihatag nato kaniya ang tanan para nato mga problema. Diba? Sama ka ganina, nag-share ka sa atong mga testimony. Diya kita makaano sa ato ang pagtuol sa atong pag-ampo. Gihatag nato kaniya ang tanantang mga problema, pag-aton, no? Kung makaampo ta diya sa Ginoo na makaduol ta, makahilak ta, makaluhod ta, di ba? Ma-experience din nato ang kalinaw, kalipay, no? Na naatay amahan, na mahilakan nato sa tanan natong problema. Di ba?
makaduol ta. Unsa man atong mga panginahanglan, makaduol ta sa atong amahan. Because He love us so much. Diba? Gihigugma ta sa atong amahan. Ipakamatyan ta niya tungod sa iyang dakong gugma, iyang ipadala sa Jesucristo para kitang tanan maluwas. So, kana pa lang, naghatag na siya kalinaw din sa atong nangunag kasing-kasing. Diba? So, kanang kalinaw na dili matugkad sa tao. Sabihin, dili magsabtan. Maski siguro, highly scholar ka pa, academically scholar ka pa, no? So, makumlaw di ka ba, magna ka ba diya, unsa pa imong naabot din ha? PhD o isa pa ng pinakataas na ano, kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, dili nimo ma-realize, dili mo ma-experience ka na ginatawag na kalinaw, no? Kanang kalinaw na nagagikan diha sa Ginoo. You cannot experience that. Only those who believe Jesus Christ, kato lamang adunay pakigiusa sa Ginoo, ang maka-experience anang kalinaw. Amen? So, lami kaayo ang pamati nato na bisan nagkagugot ang kalibutan, bisan sa atong mga panginahanglan, bisan pa sa atong balatian, makaduol ta sa atong amahan because we have a good God, we have a big God. Amen? So, taliwala sa tanan, ingon siya, na dili daw ta mag-uol, dili ta makabanaka, no? Kay tungod andaw siya nga mutabang kanato. Ug ang kanang adunay relasyon lamang yun ang makasinati niya na. Ang Psalm 3:5 nag-ingon, I lay down and slept, I awoke, for the Lord sustains me. No? Kanang ina lang na mumata ka, muhigda ka, mubangon ka, pagmata nimo aduna kay kalinaw. Kay tungod God is with you, naatin ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Ang 2 Corinthians 13:11 nag-ingon, finally, brethren, rejoice, be made complete, be comforted, be like-minded, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. So for those who choose prayer during times of problems, anxiety, will experience the peace of God. God's peace is supernatural and unexplainable. It is truly amazing how God will respond during times of difficulty. God uses people, situations, and circumstances as an instrument to answer all our problems. And as an answer to our prayer, of course, it includes a yes, a no answer, or just wait. Di ba? Na yung mga pag-amputan na gitubag dahil sa Ginoo. Kaya tungod, need yun na nato. Ang Ginoo yun tubag yun sa atong mga panginahanglan, di ba? Naapoy mga pag-ampo nga, no, dili pa yun siya para diha kanimo. O ang just wait, paghulat pa kung unsa ang or ang tamang panahon sa pagtubag sa Ginoo. Ginatistingan ang atong patience kung unsa gyud ta ka faithful diha sa Ginoo. Ang tanan nga moduol sa Dios makakaplag gayud og tubag gikan sa Dios. Ang ikaduha, relying on God's promises. So unsa ang nato pag-achieve ng God's promises, ng mga promise sa Ginoo? Kung kita mismo wala tayong pakikiusa diha sa Ginoo. So only those who believe and trust God could claim that God promise, di ba? Mga promisa sa Ginoo. Daghan siya mga promise na nakasulat sa Biblia. Kadto lang nagatuo o nagasunod kaniya. If you turn to God in difficult times, He will give us peace beyond beliefs, beyond understanding, and relying in all His promises. And this peace will be a guard or protector of our hearts and minds. So mao kana siyang silbing protect sa ato, no, na magkaroon ta og kalinaw dinhi sa atong naunag kasing-kasing. Kay usahay ko, di ba, kung naatay mga problema, like for instance na lang na ako'y na istorya, na share problema, like sing-along,
inom-inom, kay mao daw to ang iyang way para ma-solve iyang problema. Pero wala mang gihapon na solve ang problema. So, mao ba tong klase na mga solusyon ang tama? Of course, dili gyud niya makamtan ang peace diya sa Ginoo. Kaya after all, wala mang gihapon na solve iyang problema. So, Satan uses our fears and desires against us in a way that are not always obvious, no? Si Satan magbuhat yun na siya o mga pangtinta sa tuwa. Imbis na magaan ang atong problema, musamok na hinuon. He might convince us that our current situation is hopeless, no? Nainagaano nga, ay, dili wala na na'y pag-asa kung nakay problema na. Kung na'y nagahunghung na sa imuha. Satan will feed us that God doesn't care about us, about our problems. Satan will do anything to separate us from God. And sometimes, all he must do is to convince us of a small lie to get us going in the wrong direction, getting along with the bad people that would eventually influence us. That is why in 1 Peter 5:8, reminded us to be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion, looking someone to devour. So magbantay yun ita, no? Nagili ka patintan. Kung ano tayong mga problema, kung ano na tayong mga difficulties at mong kinabuhi, dili ta patintan na adto na ta sa abi na to, mauna to, kasulbaran, no? Dili, samot ang problema. Doon ta sa Ginoo. Kaya siya lang yun ang gamhanan na Ginoo nga mag-solve sa atong mga problema. That is why in so nakainom ko 5:8 mo na nag-remind sa ato na mag-alert ta, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion, looking someone to devour. But God's promises of unconditional love and peace drives away worry and anxiety. And when we don't rely on God's promise, we are trying to carry a burden. Kung dili na mo doon sa Ginoo, dili ta mo salig sa Ginoo, pura giako na ko ang burden, no? Samantalang ang Ginoo nag-ingon siya, come to me who all of you are labor or heavily laden, di ba? Nga nag-alsa og kabug-aton because my yoke is light, ingon siya, di ba? Duol ka mo kanako, gina-invite ta ni Jesus na magduol sa iyaha because ang iyang yoke is light daw, gaan. Di ba? That is why we have to stand firm in our faith and trusting God to keep His promises. So, doon lang ito sa Ginoo. Stand firm, keep believing na siya lang yun ang makasulbad sa tanan natin mga problema. Hebrews 13:8, nag-iwan, Jesus Christ is the same yesterday and today and forevermore. In 1 Corinthians 1:9, nag-iwan, God is ever true to His promises, and it was by Him that you were one and all called into fellowship with His Son, Jesus Christ. Our Lord is faithful. Practice putting in your mind to finding peace in Christ, and this practice strengthens your faith and it guards your heart and mind against fear and doubts. It enables you to be present always with God. So, kung kana di ang atong i-practice sa ato ang kinabuhi, kanang attitude na wala tayo laing sandigan, butang nato sa atong nauna, nga wala tayo laing kaduulan, kundi ang Ginoo lang, kay siya ang magsulbad sa tanan. Ibutang yun nato sa, kumbaga, iukit nato sa ito, iukit nato sa atong nauna sa atong kasing-kasing, na walay laing makasulbad, kundi ang Ginoo, inaagi sa iyang butang anak na si Jesucristo. Diba? If you are a child of God, you can claim God's promises of peace, because only one who believes in Jesus Christ and are united with Christ can claim that promise. Diba? Hebrews 13:8 na yun, a message of God's faithfulness and assurance of His presence and support for His people. Kung ato pamalundungan ang magpulong sa Ginoo, puno gid siya mga promisa, no?
na makalig-on sa ato ang pagtuol diha kaniya. Ug mo na nga kinahanglan nga dili gyud tay ka magpapaling-paling. Kailangan we have to stand firm. Once na ako nadawat ni si Jesus Christ, itong Lord and Savior, magpadayon ta. No turning back na yun. No, padayon lang ta sa paglakaw, kay ang kalibutan puno sa dautan, puno sa gubot. Ang Jesus Christ, puno sa kalinaw. Ikatulo, relying on God's greatness. No? That resulted to giving thanks to the Lord. Kung ato siyang tanaw na gamhanan dako na Ginoo, no? Bisan pa sa atong mga pag-ampo wala pa natubag, dapat mapasalamaton na ka, no? Mao na ang ginapangita sa Ginoo sa iyang mga kanakan na makabalutang magpasalamat bisan wala pa natubag. Ug kitang mga nakikhiusa diha sa Ginoo, no? Mga antigo jud ka magpasalamat diha sa Ginoo. Dili gyud nato makalimtan ang pagpasalamat. In 1 Thessalonians 5:18 nagingon, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bisan unsa pang mahitabo, dili nato kalimtan ang magpasalamat sa Dios. Uban sa atong mga pag-ampo, ug bisan wala pa natubag atong mga pag-ampo, kay nasayod kita, natubagon kita sa Dios sa panahon sa iyang itagana. So there's always time. God is on time ang Ginoo magbuhat, no? Dili siya malate, dili pud siya on time gyud ang paghatag sa grasya sa Ginoo, di ba? So in Hebrews 13:5, ingon, ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglan magkontento kamo unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo dili ko gayud kay kamubiyaan o taligdan. Our God is big enough to conquer all our problems in life. In whatever circumstances we may into, the peace of God, who passeth understanding, will guard our hearts and minds as we keep our union with God. That is why Paul encourages the Philippians as well as today's generation to stand firm what we believe and don't be shaken with problems that would arise, because everybody will experience it in different ways. No? Kumbaga, ang tanan makaagi, problema, balatian, panginahanglan tanan. No? Kitang tanan, bisan kitang mga Kristohanan, makaagi niya anong mga kalisod tanan. Diba? Walay ma-spare yun. Pero ang kalami lang, kay tungod, nagasalig ka sa Ginoo, diba? Hatagan taniya ka ng kalinaw, na dili magtugtad sa tao, dili masabtan. Kita mismo ang nakipaghiusa diya sa Ginoo, kita mismo ang mag-fail anak, diba? So, always lang ka mag-focus diya sa Ginoo, na atay mga kakulangan, na atay mga shortcomings, na atay mga pagkakamali, balik ka sa Ginoo. Ang ay pagpasaylo, magpakumbaba kita sa Ginoo, because ang Ginoo mapasayloon yun kung may gugma mo. As my conclusion, as Christian, we must learn not to worry but present or give all our needs to God. Of course, first by relying on prayers, relying on God's promises, katulo, relying on God's greatness that will result in thanksgiving. Finally, I would like to leave these verses to all of us. Philippians 4:6-7. Lami kayo siya basahon, atong basahon usab sa 6. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Dalay ko yun ang Ginoo sa iyong mga pulong. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Let us pray. Ginoo manalangit ng Lord, magpasalamat po ako
Ginoo, sa imong kaayos ang kinabuhi Ginoo. Truly, Father God, you're a good God, you're a faithful God, Ginoo. Ikaw lang gayud Ginoo makahatag ang kalinaw na among gikinahanglan sa matag adlaw God. Taliwala sa kagubot sa kalibutan Ginoo, sa among kalimot Lord, sa dili ninyo makasabot sa mga panginahanglan sa balatian Ginoo. But Lord, we have a big God. You're a good God, you're a faithful God na maghatag gayud sa tanan ng panginahanglan Ginoo. But Lord, ikaw na mong gina-test kung sa gayud kami ka-faithful diha kanimo Ginoo. Ang tanan Ginoo nga among isalig diha kanimo Lord, tanan ng mga panginahanglan kay ikabalumi Ginoo na ikaw lang yung mag-provide niining tanan Lord. Salamat kayo sa imong kaayo Ginoo. I pray God na kining mga pulong magpabilin dinhi sa mga unang nagkasing-kasing dili kanimo labay nakawang Ginoo, but instead Lord amo kining pamalandungan ug amo kini ginukunan Ginoo. Salamat Lord sa imong kaayo. Dalay dun ka Ginoo ning kapunon. In Jesus name we pray. Amen and amen.